OMG! Extra large! Napatras si Mikay at muntik nang mabitawan ng hawak niyang mop nang maabutan niyang eksenang hindi niya kailanman inaasahang makita. Sa ibabaw mismo ng executive desk, nahuli niyang may ka-overtime si Bobby Del Rosario, CEO ng SDR Group of Companies na kilalang estrikto, tahimik at perfectionist. "Who the hell are you?" Galit na tanong na lalaki sabay napatigil ito sa ginagawa. Hindi makasagot si Mikay. Nanigas siya sa kinatatayuan at hindi makatingin ng diretsyo. Parang biglang may humigop sa kaluluwa niya palabas ng katawan. "Shit, disturbo naman!" Pairap na wika ng babaeng ka-overtime ng boss niya. "I said, who are you?" Tanong ulit ni Bobby sabay harap nito sa kanya kaya lalong bumalandra ang XL nitong alaga. Napatakip na mata si Mikay. "Ay, sir, sorry po." Nanginginig niyang wika. Ako po si Mikay, company cleaner po na naka-assign sa executive floor." Mariing napatiimbagang si Bobby bago mabilis na sinuot ang damit. Pwede naman pong ipagpatuloy yan, sir. Babalik na lang po ako bukas para maglinis." Nanginginig na wika ni Mikay saka mabilis na umalis. Habang naglakad siya papalayo, XL pala si sir. Bulong niya sa sarili. Napahinto siya sandali at napasign of the cross. Samantalang si Bobby naman, hindi mapigilang mapamura na makaalis na si Scarlett. Doon niya ito pinapadaan sa secret exit door ng opisina niya para hindi mahagip ng CCTV. "Shit! At nahuli pa talaga ako ng company cleaner." Wika niya sa sarili sabay napasuntok sa mesa. Buwisit naman kasi yung Scarlett na yun at dito pa talaga nagubad sa opisina ko. Buwisit talaga. Kinabukasan, maagang pumasok sa trabaho si Mikay. "Hi, Mix!" Nakangiting bati sa kanya ng kasamahan niyang si Liza. "Oh, Day! Kumusta? Maayos na bang pakiramdam mo at pumasok ka na sa trabaho?" "Okay na ako, Day. Alam mo na, bawal magkasakit ng habang buhay kundi mamatay sa gutom ang pamilya ko." "Ay, kaya nga parehas lang tayo, Day." Anya at lalabas sa sana ng cleaner's room nang mapansin niyang parang may kulang. Napakapa siya sa kanyang leeg. "Hala, ang ID ko nawawala." Napatingin naman si Liza. Baka naman nilagay mo kung saan nakalimutan mo lang." "Naku, istrikto pa naman ng HR. Kailangan suot-suot natin ng ID pag nasa trabaho tayo." Napasinghap si Mikay at nagsimulang maghanap sa bawat sulok. Mamaya-maya lang, pumasok ang staff bitbit ang clipboard. "Miss Mikayana Corpus?" Yes, ma'am." Pinapatawag ka ni Sir Bobby sa opisina niya." Sige po." Magalang niyang sagot. Nang makaalis na ang staff, "Hala, Mix, bakit pinapatawag ka ng CEO? May nagawa ka bang kasalanan?" Tanong ni Liza. "Naku, lagot ka." Pabirong pananakot sa kanya ng kaibigan. Ito na nga ba ang kinatatakutan niya? Alam niyang may kinalaman ito tungkol sa nakita niya kagabi. Baka masasante siya nang wala sa oras. Ang hirap pa namang maghanap ng trabaho ngayon. "Naku, tinakot mo na naman ako, Day." Nanginginig niyang sagot. Sige na, maiwan muna kita ha. Baka mahanap mo yung ID ko, pakitago na lang." Anya at dali-daling lumabas ang cleaner's room. Nang makarating na siya ng opisina. Sir, good morning po." Nauutal niyang sabi. Pinapatawag niyo raw po ako?" Umikot sa swivel chair si Bobby at tumingin ng diretso sa kanya. "Okay, lock the door." Po? Biglang pinagpawisan si Mikay. Anong gagawin niyo sa akin, sir?" Pinagkrus niya ang dalawang braso sa kanyang dibdib. Sir, wala pa po akong karanasan. Baka mag-short circuit ang katawan ko." Kunot noon napatingin na lalaki. "Anong short circuit ang pinagsasasabi mo? I said, lock the door. Dahil may mahalagang pag-uusapan tayo. Baka biglang pumasok dito ang assistant ko." Napakamot sa batok ang dalaga sabay ngumiti ng pagak. Yun po pala, sir. Akala ko kung ano na." Anya at inilak ang pinto. "Oo nga pala, here's your ID. Nalaglag ito kagabi." Sir, sorry po talaga." Nakayuko niyang wika saka inabot ang ID. Naaalala niya, tinanggal niya pala yun sa leeg at nilagay sa bulsa ng jumpsuit niya. "Di ba hanggang 8:00 lang dapat kayo naglilinis?
Bakit nandito ka pa ng alas 10? Ano po kasi sir, umabsent po ako kahapon yung isa kong kasamahan kaya matagal po ako natapos sa paglilinis. Pagpapaliwanag niya sabay punas ng pawis sa noo. Malamig naman ang aircon pero masyado siya naiinitan at dumagdag pa itong kabanyang pang Silya Electrical level. Well, it happened. Malamig na tura na lalaki. Nahuli mo na ako, kaya kailangan ko makasiguro na hindi ito makakaabot sa kaalaman ng lahat, lalo na sa mga empleyado dito. Importante sa akin ang reputasyon ko, kaya kailangan ko ito maprotektahan at all cost. Pero sir, hindi naman po ako magsasalita Pex man. Mamatay man lahat ng mga langgam sa pantry. Basta po tahimik lang ako parang naka-hide the folder sa computer na may virus. Gusto kong makasiguro. Kaya I want you to marry me and be my wife. Po? Napamulagat niyang tanong. Ano masamang hangin ang pumasok sa inyo sir at bigla niyo na lang akong inalok ng kasal? Hindi niyo man lang tinatanong kung may boyfriend ako o asawa. Wala kang asawa. Tinignan ko ang 201 file mo. Single ka pa naman. Pero boyfriend, meron ba? Napailing ang dalaga. Wala rin naman po sir since birth. Pero sir, bakit kasi ayaw niya na lang akong pagkatiwalaan? Hindi naman po talaga ako magsasalita Company cleaner lang po ako, hindi ako chismosa. Trust is expensive. Hindi ako basta nagtitiwala lang. Mariing wika na lalaki. At paano naman po kayo nakakasiguro sir na kapag ikinasal na tayo hindi ko ipagkakalat ang sikreto nyo? Napasinghap si Bobby sabay napatingin sa kanya. Mas madali ko mabantayan ng kilos sa isang asawa kaysa kilos sa isang company cleaner. Biglang natigilan si Mikay. Hindi niya maisip na kaya siyang pakasalan ng boss niya, huwag lang masira ang reputasyon nito. Miss Corpus? Untag na lalaki. Mikay na lang po sir. Masyado naman po kayong formal. Okay, Mikay na kung Mikay. If you really don't want to marry me, edi mapipilitan akong sasantahin ka sa trabaho. Ay Diyos ko, edi mas malaking problema sir. Paano na pag-aaral ng mga kapatid ko sa probinsya? Ang house rental ko, PLDT bill, electric bill, water bill. Buti na lang hindi kasali yung bill ko. Marami pa akong utang na babayaran, sir. May arawan pa ako sa mga Bombay. Diyos ko naman nakakasawa ng mga mukha nila kahit gwapo naman sila. Napailing lang si Bobby habang nakikinig sa sinasabi ng babae. Hindi niya inaakalang ganito pala kahirap ang pinagdadaanan nito kasi hindi naman halata sa kuwela nitong aura. Kaya sir, pagpapatuloy ni Mikay. Huwag niyo po akong sasantihin, parang awa niyo na po. Kahit ano pong ipapagawa niyo sa akin sir, kahit maglinis ako ng buong building, kahit gawin niyo akong personal alalay 24/7, cleaner, tagaluto, tagalaban ng damit niyo, tagaplansya. Kayang-kaya kong gawin yun sir. Ang importante, matustusan ko yung pag-aaral ng mga kapatid ko, lalo na ngayong wala na si Lola. Kahit ano ka mo, gagawin mo? Yes sir, maliban lang sa yun lang pong basic sir. Halos matawa si Bobby sa sinabi ng babae. Gusto kong pakasalan mo ko, yun ang gawin mo. Po, pero... Saglit siya napatigil nang maaalala niya ang namayapa niyang abuela. Hanggang sa sumagi sa isipan niya ang huling habili nito bago pumanaw. Pagtuntong mo ng 25, gusto ko makapag-asawa ka na at kung hindi, mumultuhin kita. Ay Diyos ko, Lola naman Wala sa isip niyan sabi. Lola? Kunot noon sambit ni Bobby. Ay sir, sorry. Bigla ko lang kasing naalalang huling habilin sa akin ng lola ko bago siya na-deads. Na? Curious sa tanong na lalaki. Na kailangan ko raw mag-asawa bago ako tumuntong ng 25. At sa makaalawa, birthday ko na. Kung hindi ako makapag-asawa hanggang sa araw na yon, mumultuhin daw niya ako. Anya at nag-sign of the cross pa. What? Napangiti si Bobby bago marahang natawa. Bahagya naman nagulat si Mikay dahil first time niya nakitang tumawa ang boss niya. Oh, bakit? Huwag mo sabihing nakakita ka na ng multo. Nakangiting saad ng lalaki bago napailing. May ganong habilin pala. At saka hindi naman ako naniniwala sa mga multo na yan Biglang sumeryoso ang mukha ng dalaga. Sa totoo lang po sir, hindi lang po dahil takot ako multuhin ang lola ko. Malaki po ang utang na loob namin sa kanya. Siya nang tumayong magulang namin na mga kapatid ko mula nung pareho masawi sa aksidente sina nanay at tatay. Pero nung nakaraan taon lang, nawala siya sa amin at nangako ako na tutuparin kong huling habilin niya. Pagkukwento niya,
Napilit pinasisigla ang boses kahit may lungkot sa kanyang puso. Yun naman pala eh. Marry me and be my secret wife. Secret wife? Napakunot noo ang babae. Para lang pala akong confidential file, restricted access? Humugot ng malalim na buntong hininga si Bobby. Ayoko na maraming intriga, kaya isisekreto natin ang pagpapakasal. Ang importante, pareho tayo makikinabang. Ikaw, para sa lola mo at ako naman para sa reputasyon ko. At hindi lang yan, you will have all the legal benefits as my wife. Seryosong pahayag na lalaki. Pero sir, paano po pagkatapos ng kasal? E di mag-aanuhan tayo. Nakakatakot pa yata yun kaysa multo eh. Muli na naman natawa si Bobby. Mikay, kahit may pangangailangan ako bilang lalaki, pero hindi naman ako rapist. Depende na lang kung hilingin mo sa akin yun. At ngumisi ang binata na nakakaloko. Sus Mariosep, at ako pa talagang humiling ng ganun, sir? Nakakatakot naman. Basta, hindi kita aanuhin. Seryosong sad na lalaki. No sex, hindi tayo magsasama sa isang kwarto. No feelings, no obligation. Malaya kang gawin kung ano gusto mo. So, is it a deal? Bigla namang kumabog na malakas ang dibdib ni Mikay. Naalala niya ang mga sabi-sabi doon sa kanila na mamalasin daw kapag hindi na pagbigyan ng huling habilin ng isang taong namayapa na. Miss Corpus? Yes sir. Kahit na mas nakakatakot pa to kaysa multo, pumapayag na ako magpakasal sa inyo. Basta po, tumupad kayo sa usapan na hindi tayo magsasama sa isang kwarto Okay, may isang salita ko. Mariing sagot na lalaki. Nang sumunod na araw, maaga nakatanggap ng birthday greeting si Mikay mula sa mga kapatid niya sa probinsya. Oo, birthday na niya at sa mismong kaarawan niya nakatakda ang kasal nila ni Bobby. Lord, kayo na pong bahala sa akin. Bulong niya sa isipan. Tahimik ang loob ng opisina ng judge habang naghihintay na simula ng seremonya. Nakatayo si Mikay sa tabi ng lalaki. Suot ang puting bestidang binili lang niya noon sa Divisoria. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang maliit na bouquet. Sa gilid naman, naroon ang dalawang napiling sumaksi sa kanilang kasal na pawang malalapit na kaibigan na lalaki. So, ready na ba kayong dalawa? Tanong ng judge. Tumango lang si Bobby habang diretso ang tingin sa unahan. Yes, Your Honor. Tugon naman ni Mikay ngunit agad din naman natigilan nang mapansing mali ang sagot niya. Opo, pasensya na po, hindi nga pala ito hearing sa korte. Napatingin si Bobby sa kanya. Relax. Kinakabahan lang po, first time ko pa kasi. Parehas lang tayo, Mikay, kaya kumalma ka lang dyan. Maya-maya pa, sinimulan na ang seremonya. Hindi naman mapakali ang babae habang iniisip ang magiging buhay niya bilang asawa ng CEO. Pero bahala na. Total secret wife lang naman siya. Ang importante, mapagbigyan niya ang huling habili na lola niya at nang hindi siya mamalasin sa buhay. Ilan sandali ang lumipas, biglang nagsalita ang judge. By the power vested in me, you are now husband and wife. Congratulations. At nagpalakpakan ng mga tao sa loob. Bro, congrats sa inyo. Sabay na bati ng dalawang kaibigan ni Bobby. Congrats sa iyo, Mrs. Del Rosario. Nakangiting wika ni Greg. Ay, si Mrs. Del Rosario na po pala ako. Napangiti siya. Ay grabe, ang bilis mo naman mag-level up sa buhay self. Sobrang unexpected. Sabay na nagkatawanan ng lahat. Matapos magkapirmahan ng marriage contract. O ayan, na. Wala na talagang undo button to. Nakangiting saad ni Mikay kahit ang totoo, nagsisimula na siyang magka-panic attack. Basta sir, bahala na si Batman. Nagkaroon muli ng tawanan. So, tara na sa celebration. Wika ni Bobby na hindi pa rin mapawi ang ngiti sa labi. Ha? May ganun pa po? Gulat na tanong ni Mikay. Akala ko, pipirma lang tayo tapos uuwi na parang nag-renew lang ng driver's license. Hindi mawawala yun. So let's go. Hindi makakasama tong dalawa kong kaibigan kasi may mga date pa mga to. Kaya tayong dalawa na lang misis. Enjoy na lang kayo bro. Sabi ni Alex. Sana makarami ka. Yes bro, sayang naman ang kamatsyohan natin kung hindi mapapakinabangan ni misis, di ba?
Sabay na napahagikik ang dalawa samantalang pinamulahan naman ang mukha si Mikay. O siya, umalis na nga kayo. Mga loko-loko talaga kayo, no? Komento naman ni Bobby. Nang magkasarili na lamang sila. Pasensya ka na sa mga kaibigan ko. Ganun talaga mga yun. Paumanhin na lalaki. Okay lang yan, sir. Basta huwag niya lang tototohanin ang sinasabi nila, ha? Bigla namang natawa si Bobby. Huwag kang mag-alala, Mikay. Kung ano nang pagkasunduan natin, yun na yun. Marahan tumango ang babae, pero hindi pa rin maalis ang kaba sa kanyang dibdib. So, tara na. Wika na lalaki. Let's have a double celebration kasi birthday mo ngayon, di ba? Uy, hala. Naalala niyo pa pala yung sinabi ko, sir? Ang alin? Ang tungkol sa karawan mo? Of course naman. Ika-25th birthday mo ngayon. At nakapag-asawa ka na sa mismong karawan mo kaya hindi ka namumultuhin pa ng lola mo. Hindi maiwasang mapangiti ni Mikay. Ikaw, sir, ha? Marunong ka rin pala magbiro. Akala ko masungit ka talaga. At yun naman ang tingin sa'yo ng lahat. Saglit na natahimik si Bobby. Maging siya may pagtataka kung bakit nakikipagbiroan na rin siya. Ilan sandali ang lumipas at nakarating na sila sa isang high-end restaurant. Mikay, happy birthday. Masiglang bati na lalaki sabay abot ang maliit na box. Uy, sir, ano to? Gulat na tanong ni Mikay. Bakit nagabala pa po kayo? Birthday gift ko yan sa'yo. Sige, buksan mo. Sandaling natigilan ng babae bago dahan-dahang binuksan ang maliit na box. Sa isang saglit pa'y bumungad sa kanyang paningin ang isang simple pero eleganteng relo, halatang branded at classy. Ay, sir! Natigilan siya. Ang ganda po. Maraming salamat. Pero sir, hindi niyo naman po to ikakaltas sa sweldo ko, hindi ba? Baka pati almusal ng sikmura ko, maudi pa. Muli na naman natawa si Bobby. Nako, hindi. Regalo ko yan sa'yo. Wala namang regalo na ikakaltas sa sweldo. Mas mabuti na makasiguro tayo, sir. Mahirap na. Tumango lang ang lalaki. Kaya naman kita naregaluhan ng ganyan para hindi ka mahuli sa oras. Mahirap na. Baka malit ka pa sa trabaho mo. Napakurap si Mikay. Ay, hindi naman po ako nalilate, sir, kahit kailan. Kahit na, mas mabuti na rin talaga na may relo ka. Oo nga pala, call me Bobby na lang kapag tayo lang dalawa. Pero sir pa rin kapag nasa opisina tayo, okay? Tumango lang si Mikay para matapos na ang usapan. Mabuti na lang at dumating na ang in-order nila, kaya naputulan tensyon at napalitan ng tunog ng kubyertos ang kaba na kanina pang nagrarambulan sa dibdib niya. Hindi nagtagal, nasa mansyon na siya ng mga Del Rosario matapos kunin ng kaunting gamit sa inuupahan niyang bahay. Ay, grabe sir. Bobby, ang ganda ng bahay niyo. Parang ganito yung mga napapanood ko sa teleserye. Bahay mo na rin to kasi dito ka natitira. Sagot na lalaki. Pero bakit parang ang tahimik? Nasaan pong parents niyo? May sarili naman silang bahay. Pero sa ngayon, nasa Amerika sila at minsan lang umuwi ng Pilipinas. Doon na rin kasi naninirahan ng dalawa kong kapatid kasama ng mga pamilya nila. Kaya sinamaan ng ising lang ang kasama ko dito. May driver ako pero pinapatawag ko lang kapag kailangan mag-grocery na lot-lot. Wika ni Bobby saka pumalakpak ng 3 beses. Parang magic naman sabay na lumitaw ang 3 kasambahay. Sir Bobby, magandang gabi po. Magandang gabi. Ipapakilala ko sa inyo ang bagong makakasama niyo rito. Personal cleaner ko siya sa opisina at dito rin sa bahay. Bahagyang napakunot noo si Mikay. Personal cleaner daw? Di ba't company cleaner lang? Tanong niya sa isipan, pero hinayaan na lang niya yon. Ngumiti siya at magilo na inabot ang kamay. Hello po, Mikayana Corpus, aka Mikay. Available po ako 24/7. Tahimik kapag kailangan, madaldal kapag may eksena. Marunong ako maglinis. Medyo marunong magluto at kaya magpatawa kahit hanggang alas 5 ng umaga. May sense din most of the time. Tawang-tawa naman si naman ng ising at lot-lot. Pero si Cecil parang naka-airplane mode ang mukha. O siya, tama na yan Mikay. Ang daldal mo kapag gising. Nakangiting sabat naman ni Bobby. Sige na lot-lot, samahan mo na si Mikay sa magiging kwarto niya sa taas. Yes sir. Ay, teka lang po, sa taas sir? Akala ko sa servants quarter ako mag-i-stay. Kunot noong saad ni Mikay. Hindi, wala naman servants quarter. Dito sa baba naman ng ising. Hindi naman kasi kasambayan turing ko sa kanila, kundi bahagi na ng pamilya. Ganon din sa'yo.
But since tatlo lang ang kwarto sa baba, doon ka na sa taas. Marahan lang na tumango si Mikay. Ngunit hindi niya maiwasang humanga sa magandang ugali ng asawa. Walang pagmamataas, walang distansya sa mga taong kagaya niya na mababa ang pinanggalingan. Habang naglalakad sila, palingalinga ang babae na parang nasa museum. Pagpasok niya sa kwarto, namangha siya sa kabuuan ng silid. Wow, ang ganda! Lotlot, ganito rin ba kaganda mga kwarto niyo sa baba? Biglang tanong niya. Oo, maganda naman, pero sa tingin ko mas maganda tong sayo at mas malaki at malawak ang espasyo, katulad ng kay Sir Bobby. Ganun ba? Nang maiwang mag-isa si Mikay, shoutout po kina Ara Adjani of KSA, Lovreen of Malaysia, Red Mild ng Laguna, Agnes Escalona, at Luz Viminda Kalub. Ilang oras na lumipas, tahimik na ang paligid. Ngunit siya naman itong ayaw dalawin ng antok. Marahil naninibago siya. Kaya nagpasya siyang bumangon para maligo. Pagpasok niya ng banyo, napalingon siya sa napakaraming button at shower heads. Uy, saan kaya dito yung hot shower? Sinubukan niyang pindutin ng isang knob. Biglang lumakas sa malamig na tubig kaya napasigaw siya. Ang ginaw! Nag-adjust siya sa iba pang knob at doon lang lumabas ang tamang init. Napabuntong hininga siya sabay napangiting mag-isa. Yes, okay na. Mission accomplished. Anya sa sarili at nagsimulang maligo. Maya-maya, biglang huminto ang tubig sa shower. Uy, hala, anyari? Naku, paano na to? Di pa naman ako tapos. Sinubukan niyang ikutin ulit ang mga shower knob pero wala talagang lumalabas sa tubig. Wala siya nagawa kundi lumabas ng banyo na nakatapis lamang ng tuwalya. Hindi naman niya alam kung saan ang main bathroom kaya sinubukan niyang buksan ng mga silid para doon makiligo. Tiyak niyang may banyo sa loob. Pero ang problema, nakalak lahat. Hanggang sa isang kwarto na lamang ang naiwan. Sinubukan niyang pihitin ng doorknob at bumukas yun. Kaya dali-dali siyang pumasok. Mikay? Ay, sir! Gulat niyang sambit sabay napatakip sa mata nang nakitang nakahubad si Bobby. As in wala talagang saplot kahit isa. Bahagya siya napatras kaya nalaglag ang tapis niyang tuwalya. Ay, Diyos ko! Napasigaw siya. Pumikit po kayo, sir, please! Ngunit huli na. Nakita na siya na lalaki. Tarantang-taranta si Mikay kaya dali-dali niyang pinulot ang tuwalya at muli itong ibinalot sa kanyang kahubaran. Napalunok naman si Bobby sa kanya nakita. Biglang nag-init ang katawan niya habang unti-unting nagigising ang tulog sana niyang alaga. Napaupo siya sa kama at tinakpan ng una ng kanyang pagkalalaki. Sir, Bobby, pasensya na pero hindi ako magpapaano sa iyo Nagkanda utal-utal niyang wika. Bahagyang natawa si Bobby sa reaksyon ng babae. Hindi naman kita anuhin, Mikay. Napaka-nervyosa mo naman. Kaya ako nakahubad kasi sanay ako natutulog na walang saplot. And usually, hindi ako naglalak ng pinto. Hindi ko naman nakalain na bigla ka na lang pumasok dito. Hindi ko alam na ito yung kwarto mo. Pasensya na, naliligo kasi ako. Pero biglang nawala yung tubig sa banyo. Baka nagka-problema lang si Linya. Wala kasing gumagamit sa kwarto mo. Hayaan mo't ipapaayos ka bukas. For now, dito ka na lang mag-shower at nang matapos ka na. Tumango lang ang babae at agad na tinungo ang banyo. Nang mapag-isa na lamang si Bobby, nakahinga siya ng maluwag. Oy, umayos ka. Sa ngayon, malamig na tubig lang muna ang katapat mo kasi may kasunduan kami ng asawa ko. Parang taong kinakausap niya ang parte na yon ng katawan niyang buhay na buhay pa rin. Agad siya nagtungo sa main bathroom at doon nagbabad sa malamig na tubig sa bathtub. Uy, kumalma ka na. Muli na naman niyang kinausap ang alaga. Ayoko lumabag sa kasunduan namin ng asawa ko at mas lalong ayoko magkasala sa kanya kaya matulog ka na lang ulit. Kinabukasan, maaga nagising si Mikay. Ang totoo, hindi naman talaga siya gaano nakatulog. Kahit nakapikit siya, nakikita pa rin niya ang reaksyon ni Bobby nang malaglag ang tapis niyang tuwalya. Hiyang-hiya siya sa sarili dahil nakita na nito ang katawan niya. Ano naman ngayon? Pinilig niya ang kanyang ulo, saka bumangon at lumabas ng kwarto. Bumaba siya ng hagdan.
Sakto naman naroon si Manang Ising sa kusina at nagluluto ng pagkain. Magandang umaga po, Manang. O Mikay, magandang umaga naman. Kamusta pala ang tulog mo? Tanong nito. Okay lang naman po. Manang, saan po ang main bathroom at maliligo lang po ako? Wala kasing tubig sa kwarto. Ganun ba? Naku, baka nagka-problema lang sa linya. Tumango lang siya at matapos maituro ang banyo, agad siya nagtungo at naligo. Ilang minuto lumipas. Manang, papasok na po ako sa trabaho. Paalam niya. Hindi mo ba hihintaying magising si Sir Bobby? Hindi na po. Kailangan ko na makalis at baka matraffic pa ako sa daan. Mahirap na, baka malit pa ako. Ayaw mo bang mag-almusal o magkape man lang? Hindi na po, Manang. Doon na lang ako kakain mamaya sa cafeteria namin. Anya at pagkatapos, umalis na siya ng bahay. Pasado 6:00 ng umaga nang makarating si Mikay sa trabaho. Maya-maya dumating din si Liza kaya nagsimula na silang maglinis sa lahat ng mga opisina sa executive floor. Makaraan ng 1 oras, nalinis ang 4 na offices at ang huli nilang lilinisin ay ang hallway. Eksaktong 7:30 na magsimulang kumintab ang executive floor. Makinis ang tiles at halos pwede na magsalamin sa sahig sa sobrang linis. Mix, grabe ah. Kung araw-araw ganito kalinis, baka dapat may bonus na tayo o kaya itaasan yung sweldo natin. Wika ni Liza. Oo nga eh. Mamaya kakausapin ko si Sir Bobby, baka maawat dagdagan ng sahod natin. Habang nagkukwentuhan sila, bigla nila natanaw ang papalapit na general manager. Stop na muna, nandito si Ma'am Trixie. Mahinang wika ni Mikay. Ma'am, good morning! Sabay nilang bati na makalapit na ito sa kanila. Sa halip na sagutin, tinasan lang sila nito ng kilay. Ang galing naman at nakatunga nga lang kayo dito. Sayang naman ang pinapasahod sa inyo. Paangil itong pahayag. Ma'am, tapos na naman po kami maglinis. Nagpapahinga lang po kami saglit. Mahinang sagot ni Mikay. Ganun ba? Okay. Anito at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit nagkunwari itong nadulas kaya tumilapon ng kape sa sahig. Ayan. May lilinisin na ulit kayo. Miss Montoya. Sabay-sabay silang napalingon at na mapagtanto ng general manager na si Bobby yun, agad naman nag-iba ang mood nito. Sir Bobby, good morning. Biglang napairap si Mikay. Naku, plastic naman tong bruhang to. Sigaw ng isip niya. Miss Corpus. Sambit na lalaki. Yes sir, good morning po. Mahinang bati niya habang nakayuko ang ulo. Tapos na bang trabaho niyo dito? Tapos na po sana sir, kaso natapon sa sahigang kape ni Ma'am Trixie, kaya maglilinis po ulit kami. Mahinang tugon ni Mikay. Tumungo naman si Liza bilang pagsang-ayon sa kanya. Miss Montoya, nakita ko kanina na sinadya mo talagang itapon yung kape, kaya ikaw maglilinis niyan. Seryosong saad na lalaki. Pero Sir Bobby, Liza, ibigay mo yung map mo kay Miss Montoya. Lihim na napangiti si Mikay. Bagay nga sa yung bruha ka at ang maranasan mo naman kung gaano kahirap ang maging isang cleaner. Bulong niya sa sarili. Ikaw Lisa, magkape ka muna. At ikaw naman Mikay, in my office. Tumango naman si Mikay at mabilis sa sumunod kay Bobby. Pagkasara ng pinto ng opisina. From now on, you will be my personal cleaner. Panimula ng lalaki. Wala kang iba lilinisin kundi ang opisina ko lang. Ikaw ang responsable sa lahat ng mga gamit ko dito. At kapag may nawawala, then expect for a punishment. Punishment? You heard me right? And when I give punishment, isa lang ang pwede mong maramdaman. It's either hindi mo magugustuhan or hahanap-hanapin mo. Napasingap si Mikay. Bigla siyang kinabahan sa sinabi ng lalaki. Iba naman kasi ang pumapasok sa isip niya sa salitang hahanap-hanapin. Ba't tahimik ka? Huwag ka mag-overthink tungkol sa sinabi ko. Mabuti pa'y kumain ka muna. Maaga kang umalis ng bahay. Hindi ka raw nagkape, sabi ni Manang Ising. Para naman siyang kinilig sa simpleng concern na lalaki. Pero agad din naman niyang isinantabi ang damdaming yun. Oo, kasi ayoko nang huli sa trabaho. Gusto ko matapos na maaga sa paglilinis. Napatitig sa kanya si Bobby saka napatingin sa pulsuhan niya. Bakit hindi mo sinot yung relo? Iniwan ko sa kwarto at baka makita pa ni Liza. Magtaka pa kung paano ako nagkaroon ng ganong kamamahaling relo. Yung wedding ring din, tinanggal ko. Anya sa mahinang boses.
Okay, sige, kumain ka na. Tumango lang si Mikay at dali-daling lumabas ng opisina. Nang sumunod na araw, maaga na naman siyang pumasok sa trabaho at hindi na niya hinintay pang magising si Bobby. Ayaw naman niyang mag-take advantage porket asawa na siya nito. Secret wife lang naman siya at kahit meron siyang legal benefits, ayaw niyang samantalahin ng pagkakataon. Kasi anytime, pwede siyang hiwalayan ng lalaki. Pagkapasok pa lang niya sa hallway, agad na siyang sinalubong ng kasamahan niyan si Liza. Mix! Tawag nito na parang naka-megaphone sa sobrang lakas ng boses. Nakong ingay mo day para namang malalaglag tong mga tutuli sa tenga ko. Ngumiti lang si Liza. O sige, hihinaan ko na. Totoo bang magiging personal cleaner ka na raw ng CEO? Oo, Day. Inalo kasi ako na medyo malaking sahod kaya tinanggap ko na. Pero don't worry, sinabi din niya na tataasan yung sweldo mo. Ay, wow, magandang balita. By the way, congrats, Day ha. Level up ka na talaga. Nakangiting sa Adelisa. Ang lakas naman ng radar mo, Day. Kanino mo ba nabalitaan to? Kanina sa HR, narinig ko nag-uusap ang mga tao doon kaya nakichismis ako ng konti. Nakangiti nitong sagot. Mag-hire daw ng isa pang company cleaner na makakasama ko maglinis sa executive floor. Tumango lang si Mikay at bahagyan napangiti. Pero Mix, ingat ka lang ha. Dagdag na sa Adelisa. Kilala mo naman si Sir Bobby. Masungit, perfectionist at parang may built-in microscope ang mata. Kahit isang hibla lang ng alikabok, napapansin pa rin niya. Yes, Day. Salamat sa paalala mo. Akong bahala. Magaling yata ako magdinis. Paniguradong wika niya at nagtuloy na sa opisina ng lalaki. Nagulat naman siya nang biglang bumukas ang pinto. Uy, high-tech. Naka-auto face recognition. Wala naman to dati. Anya sa sarili at dahan-dahang pumasok. Pagkatapos, sinuot niya ang bagong uniform. Ang ganda naman itong pencil skirt at 3/4 blouse. Secretary by outfit, cleaner by profession. Multi-talented talaga ako. Sabay kindat sa sarili sa harap ng salamin. Ilan sandali pa'y sinimula na niya ang paglilinis at una niyang pinunasan ng office desk ni Bobby. Todo focus sa sanis siya nang biglang tumunog ang telepono na nakapwesto sa gilid ng mesa. Ay! Napasigaw siya sa sobrang gulat at napabitaw sa hawak na basahan na parang nakuryente. Pinakalma muna niya ng ilang segundo ang sarili bago sinagot ang tawag. Hello? Hello, Mikay. Ay sir, kayo po pala. Sorry, hindi ko agad nasagot ang tawag. Diretso na ako sa meeting ko ngayon. Mamayang 11 pa ako makakapunta dyan sa opisina. Okay po. Nang maibaba ang tawag, nagpatuloy siya sa paglilinis. Tinitiyak niyang wala na talagang kahit konting alikabok ang bawat sulok ng opisina. Nakaayos na rin ang mga papel sa mesa. Ay, salamat naman natatapos din. Usal niya sa sarili at sandaling napasandal sa sofa. Hindi niya namalayan na kaidlip siya, dala na rin ng pagod. Ilan sandali ang lumipas, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Bobby. Napatigil siya na makitang asawa na mahimbing ang tulog. Bahagyang nakahawi ang pencil skirt kaya't nasilayan ang mapuputing hita nito. Napalunok siya at napakamot sa batok. Delikado to. Bulong niya sa isipan. Napailing siya at naupo sa swivel chair, ngunit panaka-naka pa rin niyang tinitignan ng babae. Muli na naman nabuhay ang kaloob-looban niya. Damn, ang bilis na reaksyon mo, manong alaga. Hita lang naman na nakita mo. Mahinang usal niya. Tumayo siya at huminga ng malalim. Pilit pinapakalma ang sarili. Sir Bobby, saglit siya napatigil nang marinig niyang nagsasalita ang babae. Hindi ko akalain na makikita kong XL mong kuwan. At humagikik ito habang nakapikit ang mga mata. Napailing na lamang ang lalaki at muling naupo sa swivel chair. Sir Bobby, Bobby. Muling sambit ng babae at dahan-dahan itong napadilat. Sir Bobby! Agad na napatikwa sa sofa si Mikay nang mapagtanto niyang naroon nga ang asawa. Akala niya panaginip lang. Sir, sorry, nandito na po pala kayo. Paumanhin niyan sabi saka inayos ang suot niya. Kanina pa po ba kayo? Hindi naman, kararating ko lang. Pero nakita kong tumutulo ang laway mo.
Natatawang saan ni Bobby. Medyo nakahinga naman siya na maluwag nang kumalma na ang manong alaga niya. Po, as in laway talaga, sir? Yep, hindi ka naman siguro sinisipon kaya laway yun. At bumungis-ngis ang tawa ang lalaki. Naku, nakakahiya naman. Mahinang wika ni Mikay saka pinunasan ang bibig niya. Sorry talaga, sir, at nakatulog po ako. It's okay. Tapos ka naman maglinis kaya okay lang na magpahinga ka. Wika na lalaki habang nakatuon ng paningin sa laptop. Nag-order pala ako ng pagkain. I'm sure gutom ka na kaya tumutulong laway mo kanina habang natutulog. At tumawa ito na malakas. Ay, sir naman, niloloko mo yata ako eh. Hindi ako ganun matulog kahit pagod na pagod ako. Hindi nga ba? Nagkatawanan silang dalawa na para bang matagal na nilang kilalang isa't isa. Ilang minuto lumipas, unti-unting humupa ang tawanan nila. Tumayo si Bobby saka tumingin kay Mikay na may bahagyang ngiti pa rin sa labi. O siya, kakain na tayo. Wika na lalaki. Tumango lang si Mikay saka maingat na inilapag ang pagkain sa mesa. Kinabukasan, maaga na namang pumasok sa trabaho si Mikay. Ngunit nasa first floor pa lamang siya nang marinig ang usapan ng dalawang company cleaner na naka-assign doon. Naku, sip-sip naman yung isang yan. Tignan mo, 6 na buwan pa lang naman dito pero na-assign na agad sa executive floor. Tapos ngayon, kinuha pang personal cleaner ni Sir Bobby. Oo nga no, nagkunwaring masipag para magpa-impress. Hindi nakatiis si Mikay at hinarap niya ang dalawa. Alam ko ako yung pinaparinggan nyo. Mababa ngunit mariin niyang wika. Una, hindi ako sipsep dahil hindi naman ako linta. Pangalawa, hindi ko kailangang magpa-impress. Maayos ako magtrabaho at lahat kaya ko linisan pati yung busangot yung mukha na parang matagal nang hindi napunasan ng ngiti. Pagkatapos sabihin yon, mabilis sa tumalikod si Mikay at sumakay ng elevator papuntang executive floor. Baka akala nila hindi ko sila lalabanan. Usal niya sa sarili. Nang makapasok na siya ng opisina ni Bobby, saglit niyang pinayapa ang kalooban bago kinuha ang map at basahan. Makalipas ang halos 1 oras, natapos na siya sa paglilinis. Napatingin siya sa malaking orasan. 7:00 pa lang naman at kadalasan, pumapasok si Bobby ng 7:30 kaya lumabas muna siya para magpunta sa cafeteria. Naku, buti na lang at wala na dito ng 2 kontrabidang company cleaner. Never talaga ako magpapatalo sa kahit na sino. Bulong niya sa isipan. Habang naglalakad siya sa hallway, biglang may tumawag sa kanya. Mikay! Agad siya napalingon at nanlaki ang mga mata niya nang makilala lalaking naka-uniforme ng security guard. Edward, ikaw ba yan? Ngumiti ang lalaki at marahan tumango. Agad na lumapit si Mikay at nagkamustahan silang dalawa. Magkapit-bahay sila ni Edward sa probinsya at sa tagal ng pagkakakilala, naging parang kapatidan niya ito. Dito ka ba nagtatrabaho? Tanong niya. Oo, para yatang sinadya na dito ako i-assign ng agency. Patagal na tayo hindi nagkita eh. By the way, may asawa ka na ba, Mix? Saglit na natahimik ang babae. Parang may kung anong bumara sa lalamunan niya. Gusto niya sabihing meron pero secret wife lang naman siya at baka hindi rin maniwala si Edward kung sasabihin niya na asawa niya mismong CEO ng kumpanya. Mikay? Untag na lalaki. Ha? Wala pa naman. Boyfriend? Wala rin. Nasa kalagitnaan sila na masayang pag-uusap na marinig ang baritonong boses sa likuran. Miss Corpus. Sir Bobby. Good morning po. Bahagya siya yumuko. Pilit inaayos ang sarili kahit nanginginig ang mga kamay. Kung tapos ka na sa pangitirian, bumalik ka na sa trabaho. Malamig na wika ng lalaki. Hindi ito oras ng pakikipaglandian. May ilang empleyadong napalingon. May mga nagbubulungan at may ibang lihim na napangiti. Ramdam ni Mikay ang pag-init ng pisngi niya. Gusto niyang matunaw sa kinatatayuan. Tapos na po ako maglinis, sir. Lumabas lang po ako para kumain kasi nagugutom na ako. Pangangatwira ng babae. Kakain ka pero nakikipagdaldalan ka dito. Paangil ang sagot ni Bobby, saka tinapunan na malamig na tingin si Edward. Ikaw, bagong guard ka dito, diba? Unahin mo munang trabaho kaysa personal na bagay. Yes sir, pasensya na po. Nakayukon sagot ni Edward.
Nanatiling seryoso si Bobby habang matalim na tinapunan ng tingin ng asawa bago tuluyan tumalikod. Nakakatakot pala talaga siya. Bulong ni Mikay sa isipan. Sige Edward, tutuloy na muna ako sa cafeteria ha. Kakain lang ako saglit para makabalik na ako ng opisina. Baka may pag-uutos pa si Sir Bobby sa akin. Tumango naman ang lalaki, ngunit hiningi muna nito ang number niya. Nang makabalik na siya ng opisina, napansin niyang tahimik lang si Bobby habang nakatuon sa laptop. Maya-maya bigla ito nagsalita. Sino yung lalaking kausap mo kanina? Si Edward yun, kapitbahay namin sa probinsya. Ganun ba? Mukhang close kayo. Seryosong tura na lalaki habang ang matay na nanatili pa ring nakatuon sa ginagawa. Oo, parang kapatid ang turing ko sa kanya. Sagot naman ni Mikay. Kapatid? Ulit na lalaki na bahagya pa nakataas ang kilay. Bakit iba naman siya kung makatingin sa'yo? Ewan ko sir. Nagsiselos po ba kayo? Hindi alam ni Mikay kung bakit bigla niya yung naitanong. Nagsiselos? Nag-angat ang tingin si Bobby. Is there any reason to get jealous? Bahagyang napahiya ang babae. Ay, sorry po sir. Sir na naman, hindi ba sabi ko huwag mo kong tawagin ng ganyan kapag tayong dalawa lang? Okay, sige. By the way, nasa yung isang folder dito na kulay blue. Bigla namang kinabahan si Mikay. Nandyan lang naman yun sa mesa mo kahapon. Mahinang sagot niya, saka nagsimulang maghanap. Sandali naman natahimik ang lalaki na parang may iniisip. Hindi ba, sinabi ko na sa'yo na ikaw ang in charge sa lahat ng mga gamit ko dito sa opisina. At kung may mawawala, then expect for a punishment. Seryosong wika ni Bobby at dahan-dahang humakbang papalapit sa asawa. Napatras naman si Mikay at mariing napalunok habang iniisip na baka ibang punishment ang gawin nito sa kanya. Sir, Bobby, wag. Hindi ko yata kaya. Baka lagnatin ako ng 1 linggo at hindi ako makapagtrabaho. Paano nang arawan ko sa mga Bombay? Bahagyang umiti si Bobby habang napatitig sa asawa. Si Mikay lang talaga ang may kakayahang magpangiti sa kanya ng ganun. Unti-unting humupa ang inis na nararamdaman niya habang patuloy sa paghakbang papalapit sa babae. Samantalang napapikit naman si Mikay sabay napasign of the cross nang tuluyang makalapit ang lalaki. Bobby, hindi pa ako handa. At doon tuluyan ang tumawa si Bobby dahil sa kakaibang reaksyon ng babae. Masyado ka naman nervyosa. Ano ba sa palagay mo gagawin ko sa'yo ha? Anya at hinawi ang mga hibla ng buhok sa mukha ng asawa habang matama nakatingin dito. O ayan, maayos na. Diyos ko, akala ko kung ano na. Bulong ni Mikay sa isipan. Nakahinga siya na maluwag nang bumalik na si Bobby sa mesa nito. Itutuloy ko pa ba ang paghahanap sa folder? Wag na, para naiwan ko yata sa kotse. Nakangiting sagot ni Bobby. Kinabukasan, maaga nagising si Mikay kahit wala namang pasok sa trabaho. Bumangon siya at nagtungo sa kusina. Good morning po, Manang Ising. Magandang umaga naman sa'yo, Mikay. Ang aga mo yatang nagising hindi ba linggo naman ngayon, walang pasok sa trabaho? Nasasanay na po kasi akong gumising ng maaga, Manang. Bahagyang tumango ang ginang. O siya, magkape ka muna. Sige po. Matapos makapagtimpla, dinala ni Mikay ang tasa ng kape sa terrace. Ngunit laking gulat naman niya nang matanaw si Bobby nakakaahon lang sa pool. Maaga pala itong naliligo. Ay, malaking pandesal. Mahinang sambit niya. Napalunok siya at bahagyang napaatras. Baka makita pa siya nito. Hindi pa man siya nakainom ng kape, pinagpawisan na siya. Paano naman kasi? Nakasuot lamang ito ng swimming trunk kaya bumabakat sa suot nito ang ipinagmamalaking sandatang pandigma. Napasinghap siya at wala sa loob na dinala ang tasa ng kape sa bibig niya. Ay, ang init! Naku, Mikay, bigla ka namang na mental block. Anya sa isipan. Mukhang sarap na sarap ka naman sa pagkakape mo, Mikay. Napaigtad siya na marinig ang boses sa likuran. Naku, Lot-Lot, ikaw pala, ginunat mo naman ako. Ngumisi ito na nakakaloka. May crush ka yata kay sir, no? Huy, wala ah. Mariin yan sagot, sabay iwas ang tingin. Napangiti si Lot-Lot, halatang aliw na aliw. Talaga lang ha, kasi kanina pa kita napapansin, parang mas mainit pa sa kape yung mukha mo. Napahawak si Mikay sa pisngi niya.
Hindi naman Depensa niya. At saka normal lang ako, nasa 37 degrees Celsius pa rin naman ang temperatura ko. Napabungis-ngis naman ng tawa si Lotlot. Alam mo, hindi naman malayong magustuhan ka rin ni Sir Bobby eh. Maganda ka naman at sexy, pero hindi rin ako sure. Perfectionist kasi talaga yun eh, kaya hanggang ngayon hindi pa nakapag-asawa. Para namang mabilaukan si Mikay sa tinura ng kasambahay. Paano na lang kaya kung sabihin niyang asawa siya ng lalaki? Siguradong hindi talaga ito maniniwala. Ganun ba? Anya at hinigop ang kape matapos itong hipan. Sige Lotlot, maiwan muna kita ha. Lilinisin ko muna ang kwarto ni Sir Bobby habang wala pa siya. Alam mo na, ayoko mapagalitan. Baka sabihin wala akong ginagawa. Nakangiting tumango si Lotlot sabay nag-thumbs up. Nang matapos na siya sa paglilinis, biglang tumunog ang cellphone niya kaya agad niya itong sinagot. Hello? Hello Mikay, si Edward to. Day off ko kasi ngayon at wala ka rin naman trabaho. So naisip kong yayain ka sa kwek-kwekan. Pwede ka ba mamayang alas 5 ng hapon? Tanong na lalaki. Hindi naman niya alam kung bakit bigla na lamang siyang napa-oo. Siguro miss lang talaga niyang kumain ng kwek-kwek gaya ng madalas na kinakain niya noon sa probinsya tuwing hapon. Pasado alas 4 ng hapon nang magpaalam siya kay Bobby. Bakit? Saan ang punta mo? Kasi nagyaya sa akin si Edward, kakain daw kami ng kwek-kwek. Ganun ba? May iksing tugon na lalaki. Biglang sumulpot ang inis na ayaw niyang kilalanin. Hindi niya gustong ideyang lalabas si Mikay kasama si Edward, pero wala siyang karapatang umangal dahil may kasunduan sila. Walang pakialaman sa isa't isa. Matapos makapagpaalam, dali-daling umalis si Mikay sa mansyon. Hindi na siya nagpasundo kay Edward at nag-commute na lamang. Lingid sa kaalaman niya, lihim siyang sinusundan ni Bobby. Hindi naman maintindihan ng lalaki kung bakit niya ginawa yon. Pagdating ni Mikay sa Baywalk, naroon na si Edward, nakangiti at dahan-dahang lumapit sa kanya. Oh, tara na sa kwek-kwekan. Excited na wika niya, pilit pinipigilan ng kaba sa dibdib. Mikay. Mahinang saad ni Edward, sabay abot ng isang bouquet ng mapupulang rosas na tinago lang nito sa likod. Natigilan si Mikay at napalinga sa paligid. Maraming tao ang nanonood sa kanila. Gusto kong malaman mo, Mix, na matagal na kitang mahal. Pero hindi ko ito nasabi sa'yo nun. Naduwag ako. Pero ngayon nagkita tayo ulit. Nakikiusap ako, please. Payagan mo akong ligawan ka. Bago pa man makasagot si Mikay, isang malamig at kontroladong tinig ang sumingit mula sa likuran. At kailan pa naging tamang gumawa ng eksena sa gitna ng maraming tao? Parang binuhusan na malamig na tubig si Mikay nang makilala niya ang boses ni Bobby. Bahagya siya napaatras habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siya lumingon at bumungad sa kanyang paningin ang malamig at matalim na tingin na lalaki. Sir, Bobby, nanginginig niya sambit. Sir, good evening. Magalang na bati ni Edward. Sir, pasensya na po kung dito ko nililigawan ng personal cleaner niyo pero Mr. Edward. Mariing putol ni Bobby. Mas mabuti pa huwag mo nang ituluyan. At marahan niyang hinila ang babae papalapit sa kanya. She is not just my personal cleaner. She is my wife and she is mine. At siniil niya ng halik ang asawa. Sa ilang segundo'y naparilisa ang buong katawan ni Mikay dahil sa kakaibang dulot ng halik na yon. Nan lumaon, kusa na siya napakapit sa batok na lalaki. Ngunit ang umalingaw-ngaw ang mga hiyawan at bulungan sa paligid, bigla siya natauhan. Marahan siya lumayo at dahan-dahan tumingin kay Edward. Sorry Edward, nagsinungaling ako sa'yo. Sekreto lang kasi ang lahat. Sana malinaw na sa'yo ngayon. Putol ni Bobby at hinawakan ng kamay ng asawa. Mikay, let's go. Sa loob ng sasakyan, namayani ang katahimikan. Si Mikay, nakatitig sa bintana samantalang nakatuon lang ang paningin ni Bobby sa pagmamaneho. Na makarating sila ng bahay, biglang napatid ang tahimik na sandali nang bumungad sa entrance door si Madam Elena. Bobby, iho! Nag-angat naman ang tingin na lalaki. Mami? Sambit niya at dali-daling lumapit sa ina at humalik dito. Kailan kayo dumating?
Kasama mo ba si Daddy? Oo, nasa bahay siya sa Quezon. Dumating ako dito ng alas 4. Sabi ni Manang Ising umalis ka raw kaya hintay na kita. May malagi tayong pag-uusapan. Seryosong sagot ni Madam Elena. Pagkatapos, kunot-noo itong bumaling kay Mikay. At sino naman itong kasama mo? Biglang nangatog ang tuhod ni Mikay na matama nitong tumingin sa kanya. Diyos ko, nakakatakot naman. Parang kontrabida sa pelikula. Bulong niya sa isipan. Don't tell me. Isa ito sa mga babae mo. At dinala mo pa talaga dito sa bahay? No, ma'am. She is my personal cleaner sa opisina at dito sa bahay. Parang may kumurot naman sa puso ni Mikay na marinig ang sinabi ni Bobby. Bakit hindi siya nito maipakilala sa ina bilang asawa? Siguraduhin mo lang na personal cleaner mo talaga ang babaeng ito at hindi mo karelasyon, Bobby. Napalunok si Mikay at bahagyang napayuko. Good evening po. Mahina niyang bati. Ako po si Mikay. Hindi sumagot si Elena at nakatingin lang sa kanya na parang sinusukat ang pagkatao niya. Personal cleaner. Ulit nito, mabagal at mariin. At sinasama mo siya hanggang dito sa bahay mo, Bobby? Ma'am, wala naman pong mali siya. Mabilis sa paniwanag na lalaki. Trabaho lang. Trabaho. Wika ng ginang na tila may pagdududa. Baka naman kaya mo siya dinala dito dahil kakaibang paglilinis ang ginawa ng babaeng to sa'yo. Ma'am, please. O siya, sumunod ka sa akin at may mahalaga tayong pag-uusapan tungkol sa engagement yon ni Diana. Tumangulang ang lalaki at sumunod sa ina. Engagement kay Diana? Ulit ni Mikay sa kanyang isipan. Biglang nangilid ang luha niya kaya dali-dali siya nagtungo sa kanyang silid. Pagkapasok niya, doon na siya tuluyan na iyak. Napaupo siya sa sahig, yakap ang sarili habang pinipigilan ng paghikbi. Sa kabila ng tapang at mga ngiting madalas niyang ipinapakita, natalo pa rin siya ng katotohanang hindi na kayang itago ng puso. Akala ko ba, handa na niyang sabihin sa lahat ang totoo na akong asawa niya, pero bakit hindi niya yun kayang aminin sa mami niya? Ilan sandali siya na natiling nakaupo sa sahig. Yakap ang sarili hanggang sa marinig niya ang marahang katok sa pintuan. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan yun. Nakatayo doon si Bobby, baka sambigat sa mga mata nito. Pwede ba akong pumasok? Hindi siya nakasagot. Tumabi na lang siya para padaanin ng lalaki. Pagpasok nito, sinara niya ang pinto sa likuran niya at umupo sa gilid ng kama. Ilan segundong katahimikan ang namagitan sa kanila bago siya nagsalita. Nandiyan pa bang mami mo? Tanong niya. Umalis na siya. Hindi naman yung natutulog dito. Ganun ba? Bumuntong hiningang babae saka tumingin ng diretso kay Bobby. Engaged ka na pala. Nanginginig yan sambit. Hindi may tatago ang hinanakit sa boses niya. Napapikit sandali ang lalaki. Saka mariing hinimas ang batok na tila naghahanap ng lakas ng loob. Yun ang kagustuhan ng mga magulang ko nun pa man. Pero ikaw ang asawa ko. Ikaw lang, Mikay. Mahal mo ba si Diana? Sinikap niya maging mahinahon kahit parang gusto nang sumabog ang puso niya sa sakit. Hindi, Mikay. Mariing sagot ni Bobby. Wala akong nararamdaman para sa kanya. Ngunit hindi pa rin gumaan ang kalooban ng babae. Kung ganon, huminto siya sandali. Pilit pinapakalma ang boses na nanginginig. Bakit mo hindi kayang sabihin sa mami mong totoo? Dahil hindi mo siya kilala, Mikay. Hindi mo alam kung anong pwede niyang gawin sa'yo. Ayaw masaktan ka. Hindi ako natatakot, Bobby. Nakahanda akong lumaban kung bibigyan mo lang ako ng dahilan para ipaglaban ka. Pero, meron nga ba? Hinayaan niyang muling tumulo ang luha niya. Nang aminin mo kanina sa harap ni Edward na asawa mo ko, nang halikan mo ko sa harap ng maraming tao, umasa ako, Bobby. Bahagya siya natawa pero puno ng hinanakit. Akala ko handa ka na. Akala ko kaya mo nang tumayo sa harap ng lahat. Kahit labagin pa natin ang kasunduan na dapat walang makaalam, na dapat walang anumang mamagitan sa atin. Huminga ng malalim si Mikay. Dahil ako, Bobby. Nanginginig ang labi niya. Handa na akong isugal lahat.
Handa na ako labagin ang kasunduang iyon. Anya at mataman tumingin sa lalaki. Dahil mahal kita. Nagtagpo ang kanilang mga mata at parang huminto ang oras sa pagitan nila. Sa sandaling yon, nag-uumapaw sa kanilang mga tingin ang lahat ng hindi nila kayang sabihin. Mikay. Mahina sa ni Bobby at masuyong hinaplos sa mukha niya. Marahan siya napapikit hanggang sa naramdaman na lamang niya ang mainit na halik ng asawa. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kamay sa dibdib ng lalaki at ramdam niya ang mabilis sa tibok ng puso nito. Saglit na humiwalay si Bobby ngunit magkalapit pa rin ang mga noo nila. Huwag mong isipin na wala akong nararamdaman para sa iyo, Mikay. Wika nito si isang mababa at basag na tinig. Kung wala, hindi ko gagawin to. At muli siyang hinalikan ng lalaki hanggang sa lumalim ang halik na yon. Bobby, pigil niya. Naintindihan naman ni Bobby ang ibig sabihin ng asawa. I promise, I'll be more gentle. Bulong niya rito. Marahan tumango si Mikay. May bahid man ng takot sa puso niya, ngunit nalunod yon sa init ang sandaling. Ngayon lang niya lubos na naramdaman. At sa gabing yon, hindi lang ang kasunduan na nabasag, kundi pati ang huling pader na pumipigil sa kanya. Buong puso niyang ipinagkaloob kay Bobby ang kanyang pagkabirhen. Kinabukasan, nagising si Mikay na hindi na niya katabi sa higaan ng asawa. Bumangon siya at agad na napansin ang pulang mantsa sa bedsheet. Diyos ko, ito talagang pruweba na tuluyang ko na naisuko ang bataan. Mahinang usal niya sa sarili. Tumayo siya para magbihis. Ngunit bigla na lamang siya napangiwi sa hapdi at kirot na nararamdaman niya sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Ngunit ang maisip ang sinabi ni Bobby, bigla na lamang siya napapangiti. Huwag mong isiping wala akong naramdaman sa iyo. Dahil kung wala, hindi ko gagawin to. Kinilig siya sa mga salitang yon, sapat para kakayanin niya kahit na parang pakiramdam niya para siyang lalagnatin. Paika-ika siya nagtungo sa kabinet at kumuha ng damit na maisusuot. Maya-maya lang, bumukas ang pinto at pumasok si Bobby. Good morning, Mrs. Malambing na bati nito saka tumabing maupo sa kanya sa kama. Okay ka lang ba? Muli na naman siyang kinilig sa paraan ng pagkakatitig ni Bobby sa kanya. Okay lang naman ako. Mahinang sagot ng babae. Masakit lang ang katawan kong natamaan ng one-night disaster. Bahagyan na pangiti si Bobby. At dinadaan mo pa talaga sa biro nangyari. Samantalang alalang-alala ako sa'yo dahil alam kong nasaktan kita kagabi. Kung iiyak ako ng iiyak, baka maubos ang luha ko at wala na akong mailuluha pag may emergency. Tuluyang natawa si Bobby sabay napailing. Yan ngang isa sa hinahangaan ko sa'yo, Mikay. Matatagan loob mo. Pero umiyak din ako kagabi at medyo marami-rami din yun, baka akala mo. Kahit gano'n naman katatagang isang tao, bibigay pa rin talaga. Tumango lang ang lalaki saka muling tumingin sa kanya. I'm sorry, misis ko. Pero ngayon, nakahanda na akong harapin ng mga magulang ko. Kaya tayo na, puntahan na natin sila. Ha? As in ngayon talaga? Gulat yan tanong. Pwede bang bukas na lang kasi? Bigla siya nakaramdam ng bahagyang pagkapahiya, pero idinadaan na lamang niya sa biro ang lahat. Kasi hindi pa ako makakalakad na maayos Tignan mo Hindi naman malaman ni Bobby kung matatawa o maaawa sa sitwasyon ni Mikay habang tinitignan niya itong paika-ikan naglalakad. Binuhat niya ang asawa at inhiga sa kama. Sige na, magpahinga ka muna. Bukas na lang natin haharapin sila mama at dad. Di pa naman sila babalik ng Amerika kasi kakausapin pa daw nilang parents ni Diana para nga doon sa engagement namin. Ganun ba? Malungkot na saad ni Mikay. Muli na naman ang hilid ang mga luha niya. Bakit? Tanong ng lalaki at masuyo siyang kinintala ng halik sa noo. Di ba sabi mo ayaw mo na munang umiyak kasi baka maubos ang luha mo? Bahagyang natampal naman ni Mikay ang braso ng lalaki. Hindi ko mapigilan Kahit palabiro ako, kwela, palangiti pero pagdating sa'yo, ewan ko, nagiging mababaw ang luha ko. Lalo na kapag naiisip ko ang engagement ninyo ni Diana. Naiintindihan kita, Mikay. Basta kakayanin natin to Puno ng emosyon sa lalaki, saka muling hinalika ng asawa.
Naku, lalabas na ako. Baka mangyari na naman ng panibagong disaster at hindi ka na makapagpahinga. Napangitilan si Mikay dahil naintindihan naman niya ang ibig sabihin ng asawa. Kinabukasan, sakay ng kotse. Magkasama nilang tinahak ni Bobby ang daan patungo sa bahay ng mag-asawang Del Rosario sa Quezon. Nang makarating na sila sa tapat ng malawak na gate. Lord, haharap na ako sa mga dragon. Please help me. Bulong ni Mikay sa isipan. Inabot ni Bobby ang kamay niya at masuyong hinawakan. Pagpasok nila sa sala, nakaupo doon sina Madam Elena at Don Hector. At anong ibig sabihin nito, Bobby? Umalingaw-ngaw ang boses ni Madam Elena na makita silang magkahawak kamay. Napayuko lang si Mikay, hindi niya kayang salubungin ang nangaarok na tingin ng ina ni Bobby. Tinatanong ka ng mami mo, Bobby. Malamig na wika ni Don Hector. Ma'am, Dad, I'm sorry. Pero kaya kami nagpunta dito para sabihin sa inyo na hindi ako maaari magpakasal kay Diana. Diretsan sa ni Bobby. Sabi ko na nga ba may namagitan talaga sa inyo na babaeng ito. Galit na tura ni Madam Elena. Ma'am, Dad, she is my wife. Muling wika ni Bobby. What? Sabay na sambit na mag-asawang Del Rosario. Are you out of your mind? Bulyaw ng ama ni Bobby. Sumingit naman si Madam Elena. Ano pumasok sa utak mo at nagpakasal ka nang hindi ipinapaalam sa amin? At sa isa pang, I'm sorry, Ma'am, Dad. Agad na putol na lalaki. But I had my own reasons nung una. Pero ngayon, mahal ko na po siya. That's bullshit! Galit na bulyaw ni Don Hector. Hindi mo alam kung anong kahihiyan ang haharapin natin sa pamilya ni Diana. Kayo lang naman po nagplanong ipakasal kami. But you know that I never loved her. Hindi ito tungkol sa pagmamahal, Bobby, kundi sa kung sinong karapat-dapat sa'yo at sa pamilya natin. Mama, hindi po kayo magsasabi kung sino nararapat para sa akin. Ako ang magdedesisyon sa bagay na yan. Nanatili lang nakasimangot si Madam Elena na hindi maipinta mukha nito sa sobrang galit. Hindi ko matatanggap to, Bobby. Mariing saad dito sa kabinalingan na matalim na tingin si Mikay. At ikaw, anong gayum ang ginamit mo dito sa anak ko para matutunan niyang suwayin kami? Madam, mahal ko pong anak ninyo at hindi ko na kailangang gumamit ng gayuma para mahalin din niya ako. Matatag na saad ni Mikay. Mahal? Sarkastikong tumawa ang ginang. At sabihin mo, mahal mo ang pera namin. Hindi po pera ang sukatan ng totoong pagmamahal, madam. Hindi mo na kailangang magkaila pa, miss. Sa katulad mong mababang pinanggalingan, normal lang na humanap ka ng mayaman lalaki para makaon sa kahirapan. Ma'am, tama na please. Saway ni Bobby. Itigil mong kahibangang ito, Bobby. At hindi mo magugustuhan ang gagawin namin ng daddy mo. Mariing wika ni Madam Elena, saka mabilis na nagtungo sa kwarto at padabog na sinara ang pinto. Agad naman sinundan ni Don Hector ang asawa. Bobby, pasensya na. Feeling ko ako ang dahilan ng alta presyo ng mami mo. Wika ni Mikay na makabalik na sila ng sasakyan. No, hindi mo kasalanan, Mikay. Seryosong saad na lalaki. Basta hindi tayo bibitaw sa isa't isa. Oo, Bobby. Walang iwanan kahit anong mangyari. Kinabukasan, sabay na pumasok ng opisina sina Bobby at Mikay. Napansin ng babae ang kakaibang tingin sa kanya ng mga Kinabukasan, sabay na pumasok ng opisina sina Bobby at Mikay. Napansin ng babae ang kakaibang tingin sa kanya ng mga empleyado. Sa isip niya, baka may nakapagsabi na nangyari doon sa Baywalk. Isang prominenteng tao si Bobby, kaya posibleng may nakakilala dito noong time na yon. Okay ka lang ba? Hindi ka mapakali dyan. Tanong na lalaki. Iba kasi kung makatingin ng mga tao rito. Huwag mo na silang pansinin. Balang araw, formal kitang may papakilala sa kanila bilang asawa ko. May kung anong humaplo sa puso ni Mikay ng mga sandaling yon. Hindi mo ba ako ikinakahiya? Tanong niya na makasakay sila ng elevator. Hindi misis ko dahil mahal kita. Di wow, panalo na talaga ako. Nakangiting wika ng babae. Parang jackpot sa loto, sobra. Biglang natawa si Bobby sa reaksyon ng asawa. At nang makapasok na sila sa loob ng opisina, kinabig niya ng yakap ang babae at masuyong hinalikan.
Oops, tama na muna. Baka may magigising na naman at mangyayari ang disaster. At sabay silang nagtawanan. Nang sumunod na araw, mag-isang umuwi si Mikay dahil nasa Cebu si Bobby para sa isang week business summit. Tahimik ang mansyon na makapasok siya, ngunit nabigla naman siya nang makitang naroon si Madam Elena, nakaupo sa mahabang sofa. Name your price. Malamig na wika nito. Kapalit ang paglayo mo kay Bobby. Napahinto si Mikay at tumingin dito. Madam, mahina ngunit malinaw niyang sagot. Hindi ko po yan magagawa. Mahal ko pong anak ninyo. Bahagyang umisi ng sarkastiko si Madam Elena. 5 milyon. Umiling si Mikay, may bahid ng lungkot sa mga mata niya. Kahit doblehin niyo pa po yan, madam. Hindi ko ipagpapalit ang pagmamahal ko sa anak ninyo. Biglang nagbagong anyo ng ginang. Napapalitan na naghahapoy na galit ang malamig nitong tingin. Estupida! Sigaw nito. Huwag mo akong idaan sa prinsipyo mong pangmahirap. Sa mundong ito, perang mahalaga. Pasensya na po. Mariing sagot ni Mikay. Pero sanay na po ako mabuhay ng kapos. Kaya baliwala po sa akin ang pera ninyo. Sige po, madam. Kung wala na po kayong ibang sasabihin pa, tutuloy na po ako sa kwarto. Teka lang. Pigil ni Madam Elena. Kung ayaw mong tanggapin ang pera, siguro naman, hindi mo hayaang mawala ang posisyon ni Bobby sa kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Mikay. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Anong ibig niyo pong sabihin? Bahagyang nanginginig ang tinig niya. Huwag ka nang magkunwaring inosente. Malamig na sagot ni Madam Elena. Bilang chairman at major stockholder ng kumpanya, walang imposible sa akin. Isang tawag lang sa board at tapos ng lahat. Matatanggal sa posisyon si Bobby. Mariing kiniyom ni Mikay ang mga kamay niya. Ngayon niya nang lubos na naramdaman kung gaano kahirap ang mapabilang sa mundo ng mga Del Rosario. Ginagamit niyo pong karir ng anak niyo para lang matakot ako? Tanong niya, pilit pinatitibay ang loob. Hindi kita tinatakot. Malamig na sabi ng ginang. Pinibigyan kita ng isang pagpipilian. Saglit itong huminto bago nagpatuloy. Alam mo kung gaano kahalaga kay Bobby ang pagiging CEO ng kumpanya. Kaya kung talagang mahal mo siya, handa ka magsakripisyo para manatili siya sa posisyong yun. Madam, napalunok si Mikay. Pilit na pinatatatag ang tinig. Hindi ko akalaing kaya niyong gawin ng ganito sa sarili niyong anak. Ngumiti ng pagak si Madam Elena. Hindi mo kilala, Mikay. Marami akong kayang gawin para masiguro na hindi mapupunta si Bobby sa taong hindi nabibilang sa aming mundo. Mariing wika nito saka lumapit at maingat na inilapag ang isang calling card sa mesa. Pag-isipan mo. Kapag nakapag-desisyon ka na, maaari mo akong tawagan. At bago pa makapagsalita si Mikay, tuluyan na lumabas ng bahay si Mrs. Del Rosario. Iniwan nakatayo ang babae habang nanginginig ang kamay na nakatitig sa calling card. Kinaumagahan, habang naglilinis ang opisina si Mikay, bigla siya nakatanggap ng email notification. Isang attachment ang pinadala sa kanya ni Madam Elena. Siguro nga'y tinanong nito sa HR ang email ad niya. Binuksan niyang file at ganoon na lamang ang pagkagulat niya nang mabasa na kasulat. Resolution to remove Bobby Del Rosario as CEO of SDR Group of Companies for mismanagement of company resources. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ito maaari. Usal niya sa sarili. Dali-dali niyang kinuha ang calling card at tinawagan niya si Madam Elena. Hello, Madam. Nanginginig niyang wika. Mikay. Malamig at mahinang tinig ni Madam Elena sa kabilang linya. Alam ko na nabasa mo ng dokumento. Kung hindi ka pa magdesisyon ngayon, bukas din, ipapasa ko na resolution sa mga board members. Sinabi ko na sa'yo, kayang-kaya kong gawin ang lahat kahit pumeke pa ng mga dokumentong magpapatalsik kay Bobby sa posisyon. Mariin na napatiimbagang si Mikay. Hindi ko akalain na makakaya niyong sirain ang karir ng sarili niyong anak. Anong klaseng magulang kayo?
Hindi ko kailangan ng panunumbat mong babae ka. Ngayon, anong desisyon mo? Remember, nakasalalay sa iyong pananatili ni Bobby as CEO ng kumpanya. Mahigpitan na ikuyom ni Mikay ang kamay niya kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Pumapayag na ako, madam. Hiwalayan ko na si Bobby. Good. Narinig niya ang pagtawa ni Madam Elena sa kabilang linya. Basta huwag niyo pong ituloy ang binabalak niyo. Okay, marunong akong tumapad sa usapan. Matapos ang tawag, tuluyan na pahikbi si Mikay. Ito na yata ang pinakamabigat na sitwasyon ng kanyang buhay na hindi niya kayang idaan sa tawa at biro. Dumating ang araw ng pag-uwi ni Bobby galing Cebu. Excited siya makarating na agad ng mansyon dahil miss na niya ang asawa. Mikay! Masigling saad niya saka mahigpitan niyakap ang babae. I miss you so much, wifey. At kinintala niya ito ng halik sa labi. Ngunit natili lang walang kibo si Mikay. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Bobby ang lahat. Mikay, bakit? May problema ba? Nag-aalalang tanong na lalaki. Bakit parang ang tamlay mo? Hindi mo ba ako namimiss? Sobrang namiss kita, Bobby. Nagsimula na namang mangilid ang luha niya. Pero, napag-isip-isip ko lang, anong kahinat na ng pagsasama natin kung tutol sa atin ng mga magulang mo? Saglit na natahimik si Bobby. Napatitig siya sa asawa. Pilit na binabasa ang laman ng isip nito. Di ba nag-usap na tayo tungkol dito? Nakahanda akong ipaglaban ka sa mga magulang ko, Mikay. Pero hindi ko kayang isakripisyo yung posisyon mo sa kumpanya. Tuluyan na siya napahikbi. Anong ibig mo sabihin? Pinagbantaan ako ng mami mo na kapag hindi kita hiniwalayan, maghahain siya na resolution sa board na alisin ka sa posisyon bilang CEO. What? Hindi makapaniwala si Bobby sa kanya narinig. Alam ko kung gaano ka-importante sa iyong kumpanya, Bobby. Kaya mas mabuting maghiwalay na tayo. No, Mikay, hindi ako papayag. Nangako tayo, di ba? Hindi tayo bibitaw sa isa't isa. Pero mawawala sa iyong posisyon mo bilang CEO. Biglang natahimik si Bobby. Sa dibdib niya, tila naglalaban ang dalawang bagay na pareho niyang ayaw isuko. Ang kumpanyang pinaghirapan niya at ang babaeng nasa harapan niya ngayon. Hindi natapos ang kanilang pag-uusap dahil nagpasya si Bobby na pumunta sa bahay ng mga magulang niya sa Quezon. Ngunit ang mami lang niya ang nandun dahil bumalik na raw ang daddy niya sa Amerika. Ginagawa ko lang kung ano makabubuti sa iyo, Bobby. Hindi siya nabibilang sa mundo natin. Mariing saad ni Madam Elena. Hindi siya nakatapos sa pag-aaral. Paano siya magiging katuwang mo sa negosyo? Mami, mahal ko si Mikay. Kaya kung yan ang gusto mong gawin sa akin, kung talagang gusto mo ipatanggal ako sa posisyon bilang CEO, kayo po ang bahala, Mami. Pero pakiusap, huwag niyong idamay ang trabaho ni Mikay sa kumpanya. So you mean, pipiliin mo babaeng yon over your career? Yes, Mami. Hindi na kailangan pa mag-ain ka ng resolution sa board. Ako mismo kusang magbibitiw sa posisyon. Stupid! Hindi mo ginamit ang utak mo! Bulyaw na wika ni Madam Elena. Ngunit hindi na nakinig pa si Bobby. Iniwan niya mag-isang ina at sumakay sa kotse. Sa kabilang dako naman, patuloy pa rin sa pag-iyak si Mikay habang nakadapa sa kama. Sobrang masakit sa kanya ang desisyong makipaghiwalay kay Bobby. Ngayon pa lang, parang sasabog na ang puso niya. Maya-maya lang, marahang bumukas ang pinto. Mikay, boses ang asawang kanya narinig. Mikay, mag-usap tayo. Gumagaral-gal ang boses ng lalaki at umupo ito sa gilid ng kama. Nakahanda akong iwan ang lahat para sa iyo, Mikay. Doon na tuluyan na pahugulgol ang babae. Bumangon siya at sumubsob sa dibdib ng asawa. Bobby, patawarin mo ako. Ayoko lang kasing mawala ang pinaghirapan mo. Bali, wala na sa akin yun, Mikay. Pinuntahan ko si Mami at sinabi sa kanya na kusa ako magbibitiw sa posisyon dahil ikaw mas mahalaga sa akin. Nanlaki ang mga mata ng babae. Parang hindi agad na proseso ng isip niya mga salitang narinig. Ano? Mahina niyang tanong. Bobby, hindi mo pwedeng gawin yon dahilan sa akin. Marahang ngumiti ang lalaki. May lungkot ngunit puno ng paninindigan. Mikay, mahal na mahal kita at ikaw ang pinili ko.
Umiling si Mikay habang patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha. Pero paano ang kumpanya? Ang mga empleyado, ang pinaghirapan mo sa loob ng maraming taon. Hinawakan ni Bobby ang magkabilang pisngi niya upang magtagpo ang kanilang mga mata. May buhay ako kahit wala ng kumpanya at ikaw yun, Mikay. Ikaw ang buhay ko. Hindi na napigilan ng babae ang sarili. Muli siya napaiyak habang isinubsob ang mukha sa dibdib ng asawa. Ang sakit, Bobby. Garalgal niyan sambit. Parang ako ang dahilan ng pagkasira ng pinaghirapan mo. Mahigpit siya niyakap na lalaki. Hindi ikaw ang dahilan. Ang dahilan ay ang mundong ayaw kong tanggapin. Tuluyang bumagsak ang mga luha ni Bobby na kanina pa niyang pinipigilan. Ipaglalaban kita, Mikay. Ipaglalaban kong pagmamahala natin. At muling nagtagpo ang kanilang mga matang parehong tigmak sa luha. Sa isang sandali pa'y muling naglapat ang kanilang mga labi sa isang mainit na halik na nauwi sa muling pag-iisa ng kanilang katawan. 2 araw ang nagdaan, nakahanda na si Bobby na kunin ang mga gamit niya sa opisina. Hindi na ba talaga magbabagong isip mo at mag-iimpake ka na? Tanong ni Mikay sa asawa. Oo, Mikay. Sinabi ko na kay Mami na ako nang kusa magbitiw sa posisyon at hindi na niya kailangang mag-aim pa ng resolution sa board. Habang abala sila sa pag-iimpake, marahang bumukas ang pinto at pumasok ang assistant ni Bobby. Sir, pinapatawag kayo ng chairman. Nasa conference hall siya ngayon dahil may mahalaga daw silang sasabihin sa lahat. Bahagya naman napakunot noo si Bobby. O sige, lalabas na kami. Sagot ng lalaki. Nang makaalis ng assistant, ano na naman kaya sa Johnny, Mami? Mahinang wika ni Bobby. Ano man yun, hindi na ako natatakot, Bobby. Puno ng determinasyon sa ni Mikay. Kung sasantayan niya ako sa trabaho, wala akong magagawa. Sanay na ako sa kahirapan ng buhay. Tutal naman, may konting ipon na rin ako para sa mga kapatid ko. Masuyong inabot ni Bobby ang kanyang kamay. Hindi kita bababayaan, Mikay. Pangako yan. Magkasabay silang lumabas ng opisina at dumiretso sa conference hall. Pagbukas pa lamang ng pinto, agad na napako sa kanila ang mga mata ng lahat. Tumayo si Madam Elena sa unahan at nagsimulang magsalita. Good morning, everyone. Kaya ko kayo pinapatawag dahil may mahalaga akong sasabihin sa inyong lahat. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Mikay, ngunit pinili niyang maging matatag. Gusto kong ipaalam sa inyo, pagpapatuloy ni Madam Elena, na magbibitiw na ako bilang chairman of the board. Nabigla naman si Bobby sa kanya narinig. At dahil dyan, walang ibang papalit sa akin, kundi ang anak kong si Bobby. Simula ngayon, ibibigay ko na sa kanya lubos na pamamahala ng kumpanya, hindi lang bilang CEO, kundi bilang chairman of the board. At may isa pa akong bagay na sasabihin. Humugot muna ng malalim na buntong hininga si Madam Elena bago nagpatuloy. Nais kong ipakilala sa inyo ang isang kahanga-hangang babae na ngayon bahagi na ng aming pamilya. Ito'y walang iba kundi ang asawa ng anak kong si Bobby, si Mikayana Mikay Corpus. Sandaling nag-ingay ang paligid, ang iba'y nagbulong-bulungan. Si Mikay na may parang naparalisa sa kanyang kinalalagyan. Biglang pumatak ang luha niya ngunit mabilis din niyang pinalis yun ng kanyang daliri. Bobby, Mikay, tawag ni Madam Elena. Halika yung dalawa. Ngumiti si Bobby at napatitig sa asawa habang magkahawak kamay sila nagtungo sa gitna. Iha, patawarin mo ko. Madamdaming wika ni Madam Elena saka mahigpit na yumakap kay Mikay. Hindi ako masamang ina. May puso din ako. Kaya ko lang ginawa yun dahil kailangan ko matiyak kung tunay ang pagmamahal mo kay Bobby. Kailangan mo dumaan sa pagsubok tulad ng isang ginto na kailangan isalang sa apoy para malaman kung ito'y tunay. At nakapasa ka sa pagsubok na yun, Mikay. Madam, tanging katagang nasambit ng babae, kasabay ng pag-uunahan ng mga luha sa kanyang pisngi. Gumiti si Madam Elena. Mami ang itahog mo sa akin, Iha. Mami, maraming salamat. Emosyonal na wika ni Bobby saka mahigpit na yumakap sa ina. Ladies and gentlemen, saad ni Madam Elena, gusto kong imbitahan kayong lahat sa kasal ni na Bobby at Mikay sa simbahan. Ma'am, paano po si Daddy?
Tanong na lalaki. Nag-usap na kami tungkol dito, anak. Nakangiting sagot ng ginang. Nagpalakpakan ng lahat at sabay na napasigaw ng kiss. Mikay, baling ni Bobby sa asawa. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Bobby. At naglapat ang kanilang mga labi sa isang halik na puno ng pagmamahal. Makaraan ng isang buwan, itinakda ang kasal nila sa simbahan at dinaluhan ito ng maraming prominenteng tao sa mundo ng negosyo, mga empleyado at mga kaibigan ng mga Del Rosario. Naroon din ang mga kapatid ni Mikay na masayang masaya rin para sa kanya. Lord, maraming salamat. Wala na po mahihiling pa. Usal niya sa sarili. Lola, sana nandito po kayo para masaksihan niyo kung gaano ako kasaya ngayon. Mix, congratulations! Nakangiting bati ni Liza sabay yakap sa kanya. Grabe, ang bilis talaga ng pagle-level up mo, Day. Sinuwerte lang ako, Day. Malakas ako kay Lord eh. At nagtawanan silang dalawa. Sumunod namang bumati si Edward. Mix, masaya ako para sa'yo. Edward, sorry ha. Talagang hindi tayo para sa isa't isa eh. Gumiti lang ng bahagya si Edward, pero tanggap na niyang hindi si Mikay ang nakalaan para sa kanya. Matapos ang ilang oras sa magarbong selebrasyon, nagkasarilinan din ang mag-asawa. Mikay, thank you for coming into my life. Wika ni Bobby habang hawak ang kamay ng babae. Salamat din. At kung hindi kita nahuling nag-overtime sa opisina, hindi kita magiging asawa. Sinadya talaga ng pagkakataon yun. Nakangiting saad ni Mikay. Kaya nga. At sabay silang nagtawanan. So pwede na ba tayo mag-overtime? Nako, sigurado magkakaroon na naman ng matinding disaster. Nakangising sagot ni Mikay. I'll still be gentle, Mrs. I promise. Marahan tumango si Mikay habang nagkatitigan silang dalawa hanggang sa tahimik silang nagtagpo sa mainit na yakap at halik kasabay ng pangakong hindi sila bibitaw sa isa't isa, sa hirap man o sa ginhawa. I love you so much, Mrs. Del Rosario. Mahal na mahal din kita, Bobby. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa